Ayo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? Ngayong araw, meron ako i-share sa inyo. Ngayon po ay nasa bakasyon po ako sa Pilipinas ako ng 10 araw at umanad lang ako ng kasal ng aking kapatid. Ngayon, gusto ko i-share sa inyo itong senaryo, ha? Yung mga nagpapasuyo, yung mga, di ba, tayo babalik na ng Japan. Meron tayong mga kasamahan, hindi natin may iwasan na meron tayong mga kasamahan na gusto magpasuyo o makisabay sa atin, babalik ng Japan, yung kanilang mga gustong ipasabay. Kung ako sa inyo mga kwento, magbigay kayo ng siguro 1 kilo o 2 kilo, marami na po yung 2 kilo. O hanggat maaari, 1 kilo lang po isang tao ang pwede nyo ibigay sa kanila kasi may limit lang po yung kilo na idadala natin sa airport, ha? Nasa 20 or 25 kilos lang. Ngayon kapag kayo mga kasamahan nyo, mga kwento, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, kapag meron ipapasuyo, ay dapat yung mga ipapaonigay nila, ipapasuyo nilang gamit, o kung anumang tuyo-tuyo, kung anumang pagkain gusto nilang ipaonigay, ipasuyo, ay nakalagay sa ganito. Ito, nakalagay sa ganito. Transparent ba? Kasi hindi nyo alam kung ano yung nakalagay sa loob kapag yung nakikisuyo sa inyo ay nakakarton, yung mga nakabalot ng ganito, ha? Nakabalot ng ganito. Talagang po ito mga kwento, talagang binuksan ko ito. Talagang titignan ko sa isa kasi hindi ko pwedeng oo lang tayo ng oo. Baka mamaya meron silang nailagay doon sa ganito, sa nakabalot na hindi pwede sa airport kasi maraming hindi talaga pwede sa maleta. Number 1, din talaga diyan yung mga tuyo-tuyo. At pero tayong mga Pilipino talaga mahilig sa tuyo at talagang pagka sa ibang bansa tayo ay talaga namimiss natin yung kumain ng tuyo. Kasi dumating yung isang pinaunagay ng isang kasamahan ko, nakakarton. Ayan. Nakakarton nga. So sabi ko naman sa kasamahan ko, nabubuksan ko yung karton na yan. Kailangan kong makita kung ano yung meron sa loob ng ipapasuyo mo sa akin na idala ko sa Japan. Kasi hindi pwede, oo lang ako eh. Baka mamaya meron silang nailagay na hindi pwede. Pati tayo ay ma-hold sa immigration, na hindi pwede yung kung ano lang yung sinasabi nila na tapos hindi mo titignan. Kaya kayong mga pabalik ng Japan, lahat ng ipapaunagay ng mga kasamahan ninyo sa inyo, lahat ng ipapasuyo ng mga kasamahan nyo sa inyo, make sure na makikita nyo at kayo ang mismo maglalagay sa inyong mga maleta. At kapag kagatong mga tuyo-tuyo, mga kakwento, make sure na hindi nakabalot sa ganitong plastic lang at ilang dyaryo lang. Kasi nung binuksan ko itong mga kwento, ilang dyaryo lang siya. Talagang maamoy po ito ng aso. At lahat ng mga tuyo-tuyo na yan, makukonfiscate. Kahit pa yung mga once na pinabuksan sa inyo sa airport dyan at nakita yung tuyo-tuyo na yan, at kahit yung mga nakalusot na sana, ay makukuha din yun. Makakonfiscate. Talagang pag sinabi nilang bawal, ay bawal. Wala kayong magagawa sa loob ng airport. Lahat po yan ay kukuhanin. Wala kayong madadala dyan kahit isa. Kaya make sure na dapat balot na balot ito. Ha? Kung maaari, naka-plastic, tapos nakalagay sa baunan, tapos balutin yung dyaryo, balutin yung damit, magbuga niya ng pabango. Yun po ginagawa ko para makalusot po yung mga tuyo. Hindi ko lang siya ginagawa na plastic lang, tapos ilalagay ko sa maleta, o dyaryo lang, ilalagay ko sa maleta. Hindi po ganun. Maamoy at maamoy ng mga aso eto do sa airport. Kasi meron pa mga aso na naglilibot-libot sa airport ng Japan, ha? Sa airport ng Japan, may mga aso talaga doon na nagbabantay sa mga maleta at inaamoy nila yung mga pumapasok na galing bakasyon, kung ano-ano yung mga dala-dala nila. Kaya kung ako sa inyo, pagka magpapasuyo sila ng tuyo, sabihin nyo sa kanila na ilagay mo na sa plastic. Tapos pagkakuan, edi kayo na magbalot ng ng tuyo nila. Ibalot nyo sa plastic, ilagay nyo sa dyaryo, balutan nyo na mabuti ng packing tape, yung talaga as in walang sisingaw. After nyo mabalutan ng packing tape, ilagay nyo sa baunan. Tapos saka nyo sila palibutan ng damit, saka yung bugahan para hindi ko siya maamoy ng aso. Sinishare ko lang po ito, hindi ko po sinasabi ito yung pinaka-the best na paraan para makalusot yung mga gatong mga tuyo-tuyo. Kasi talaga naman, pagka tayo mga Pilipino iuwi ng Pilipinas, ang number 1 nilang pinapasuyo sa atin pabalik ng Japan ay yung mga tuyo. Lalo yung mga talagang as in na halos hindi ilang taon na hindi nakakatikim ng tuyo. Talaga yun lang po hinahanap nila kaming mga OFW. Pero yung ang share ko lang talaga yung wag niyong tatangkipin yung paunigay ng kasamahan ninyo na nakakarton na, nakabalot na. Paalam sa kanila. Sabihin niyo sa kanila una pa lang na wag niyong ilalagay, wag niyo na munang babalutan. Kailangan ko munang makita. Hindi naman sa walang tiwala, nag-iingat lang po tayo. Yun lang po yung pinaka gusto kong sabihin, na nag-iingat lang tayo kasi baka mamaya bawal nga, talagang as in bawal yung tuyo. Pero kung paraan, marami tayong paraan dyan. Yun lang po yung gusto kong share.
Huwag nyo lang hayaan na ganito kasi talagang maaamoy ng aso ito, ha? Maaamoy siya ng aso pag ganitong tuyo na ipapasok mo sa maleta, sa maleta, maaamoy po ng aso ito. So ang paraan ko talaga diyan, babalutan ko ng plastic, kung so hanggat maaari, kung kaya ng 1/4 ipaplastic ko, tapos papatong-patungin ko, tapos ang gagawin ko diyan, di babalutin ko ng buo, babalutin ko na ng packing tape. Pagkatapos ko ng packing tape, ilalagay ko sa baunan. After ng baunan, babalutin ko ulit siya ng packing tape. Pagkatapos kung ako ng packing tape, ipapailalim ko sa mga damitan, papaloob ko, saka ako bubuguhan ng pabango. Ganun po yung ginagawa ko para yung mga tuyo na gusto ko idala sa Japan ay naidadala ko. So yun lang po yung way ko. Hindi po ako yung hindi ko po ito sinasabi para ito yung pinaka-the best, pero yung way ko i-share ko lang, ha. So yun lamang po, gusto ko lang talagang i-share to, maging aware po yung mga ibang umuwi, lalo yung mga first timer na magbakasyon ng Pilipinas at pabalik na lang Japan. So yung gusto kong i-share sa video na to. So ngayon, 10 days lang ako dito, pabalik na ako sa Huwebes, sa Biyernes. So ilang araw na lang. So paano? Hanggang sa muli. Salamat.